the Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXNY. Oras mga kasama, tatak alas 7:44 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Seguridad sa Talitay pinaigting matapos ang armadong pag-atake sa detachment. Headlines. Militar naman mga kasama nag-iimbestiga sa pagsabog ng hininalang IED sa Maguindanao del Sur. Headlines. 27 lugar sa PAM itinuturing na hotspot ayon sa COMELEC. Headlines. Singil naman sa kuryente, posibleng tumaas hanggang piso. Impos ba ang pinagtibay ang public order and safety report sa pamagitan naman ng conflict data validation? Headlines. MILG sinanay ang mga lokal na opisyal ng BARM sa operation listo para sa paghahanda sa sakuna. May ayuda sa basura bill sinusulong sa Bangsamoro Parliament. Headlines. At ang mantlong gamutan na pangkalahatan 2026 ilulunsad ng Bangsamoro Regional Hospital and Medical Center. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga, araw tayo ngayon ng Martes. Tayo po ay 21 sa buwan ng Hulyo 2026. Kami yung tagapagbalita, Radyo Man Sabang at Radyo Man Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita, mga kasama na sa maayos ng kondisyon ng isang police corporal na nasugatan makarang tamaan ng ligaw na bala habang rumisponde sa insidente ng palito ng putok ng dalawang armadong grupo sa bahagi ng sitio Blit, Barangay Sibuto, Dato, Inciso at Maguindanao del Norte nitong nakalipas na linggo. Sinabi sa DXMY umaga ni proper spokesperson Police Captain Stephanie Salangita nagaling sinugod sa pagkamutan si Corporal R. Rafi Salahudin makarang magtamo ng tawa ng bala sa kanyang hitap. Bahagi siya ng security escort ng isang humanitarian mission na nagtungo sa lugar upang alamin ang kalagayan ng mga residenteng naapektuhan ng engkwentro at mamahagi ng tulong. Nangyari doon sa Ratuuding Sinsuwat ay isa sa mga cases natin ng family feud din, yung tinatawag natin na RIDO. During that time kasi itong personal natin na nasugatan ay nagsasagawa lang o nag-a-assist doon sa paglikas ng mga residents natin sa area. But ngayon, thankfully, nasa stable naman na kondisyon yung kalagayan nitong ating police. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Anya pa mga kasama na sa tatlong magkakaiwalay na bakbakan dahil sa rido ang naitala sa BARM nitong mga nakalipas na araw. Sinabi pa ni Captain Salanggit na mayroon na umanong natukoy na mga suspek at biktima. Tiniyak ng pulisya na magsasagawa sila ng kaukulang aksyon upang mapanagot ang mga responsable at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Yung mga names as well as doon sa ibang mga incident nangyari din dito sa BARM. Parang the past few days, 3 firefight incidents. Yung based kasi sa special investigation natin, karamihan sa mga incidents na ito ay ugat nga ng matagal ng RIDO or yung RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala patuloy ang imbestigahan o inimbestigahan ng otoridad ang insidente ng ang insidente upang matukoy ang mga sangkot sa nangyaring barilan at maihayan ng kaukulang kaso laban sa mga responsable. Sa ngayon, balik na normal ang sitwasyon sa lugar habang pinayagan rin mga residenteng bumalik o residenteng lumikas na bumalik na sa kanilang mga tahanan. Yes po, opo. Parehas na po siya na back to normal na po ang situation. Tuloy-tuloy yung ating mag-deploy na mga personnel tuwing may mga cases or mga reported na incident kagaya niyang mga armed confrontation para ma-contain natin yung situation and especially maprotektahan natin yung mga civilian. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:49 ng umaga mga kasama, mas pinaigting ng mga otoridad ang seguridad sa Talitay, Maguindanao del Norte kasunod ng pag-atake ng mahigit 15 armadong kalalakihan sa detachment ng 12 mechanized company sa barangay Mangay ng Bayan pasado alas 7 ng gabi. Ayon sa report, napansin noon ng mga sundalo ang paggalaw ng mga ilaw mula sa grupong armado bago umano nagsimula ang pagpaputok
gumanti rin ng putok ang mga tropa at tumagal ng halos 20 o 20 minutes ang enkwentro bago umatras ang mga suspek. Wala namang naiulatan na sugatan sa panig ng militar. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng militar. Makaraang sumabog ang hinihilalang improvised explosive device malapit sa isang armored vehicle o truck armored vehicle ng Philippine Army na nasa bahagi ng barangay Linantangan sa Rifsado ng Mustafa Magid del Sur. Sa report, isang hindi nakilalang suspect ang suspect sa paghahagis ng pagpasabog sa tabi ng armored vehicle na nagresulta sa pagkasiras ng ilang bagay o pagkasira. Balitang Cotabato. Ng ilang bahagi ng nasabing sasakyan. Patuloy investigasyon at pinagtig na rin ng mga otoridad ng seguridad sa area monitoring upang matukoy ang nasa likod ng insidente at maiwasan ang kalintulad na pangyayari. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Hinikayat naman mga kasama ni Sheriff Agwak Maguindanao del Sur, Mayor Dato Ahmad Mitra Ampatuan ang lahat na makisa sa pagbabantay seguridad sa apat na sulok ng bayan kasunod ng mga karahasan na nangyari kamakailan. Ani Ampatuan sa DXMY na kauna-unang pagkakataon na nangyari ito sa bayan, bagay na kung hindi magtutulungan ang lahat ay tiyak na mahirap itong matugunan. Umapila din siya sa publiko na kung may nakitang kainailangan ang mga individual ay agad na isumbong sa mga otoridad para agad na marespondihan at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ginawa ito ni Mayor Mitra kasunod ng pangyaring pagpapasabog ng granada sa National Highway sa Sheriff Agwak na ikinasugat ng ilang individual kabilang ang ilang sundalo. Sa Saripagwak, sa Bagantan no, monitor tano sa ako nagkamyo siya sa Saripagwak. Kaya na niya akong pagkatupatan no, narepatan no. First time niya kamyo siya sa Saripagwak. Pamamanong aron katawan no, ibang tao na kamyo si mga style na pwede kayo magtawag sa PNP, pwede kayo magtawag sa military. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan ni Sheriff Agwak Maguindanao del Sur ang pagbabantay at monitoring sa galawan ng mga taong pumapasok at dumaraan sa bayan kasunod ng insidente ng pagpapasabog ng granada. Dahil dito ay nilunsad ng LGU Sheriff Agwak ang kaunang Municipal Command Center na 24/7 nakamonitor sa mga insidente sa pangunahing lansangan papublikong pamilihan maging sa mga entry at exit points ng bayan. Konektado ang bawat CCTV na naka-install dito sa Militar, Kapulisan, Bureau of Fire Protection at iba pang sangay ng lokal na pamahalaan ayon kay Sheriff Agwak Vice Mayor Dato Muhammad Ahmad Ampatuan Jr. Tayo naglagay dahil nakita natin na malaking tulong ang CCTV dahil sila mismo yung nakakatukoy kung sino yung tao at sino yung gumawa at nakikita yung muka. So nakita natin sa social media na yung CCTV is sila mismo yung nakakatulong sa investigasyon ng ating kapulisan. Dahil ang nangyayari dito, kapag wala tayong CCTV, nagtatanong-tanong yung ating kapulisan kung sino yung gumawa, so mahirap ma-describe ng mga civilian. So yung ibang civilian natatakot magsabi. So ngayon, naisipan namin na ito na yung RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:53 ng umaga mga kasama, umabot naman sa 27 lugar sa BARM ang easy na ilalim na ngayon sa red category ng COMELEC para sa 2026 BARM Parliamentary Elections sa batay sa Security Assessment. Kabilang sa mga ito ang Dato Audience 1, Sheriff Agwak, Sheriff Sedona Mustafa, ilang lugar sa Special Geographic Area o SGA at maraming mga bayan sa Lanao del Sur. Ayon sa pulisya, nagsisilbing batayan ang mga hotspot area sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad at estratehikong deployment ng mga puwersa lalo na sa gitna ng COMELEC Kanban. Idinagdag ng mga otoridad na ilan sa mga kamakailang insidente ng karahasan sa riyon ay inuugnay sa matagal ng rido o alitan ng mga angkan. Sa Bangsamoro Region under the red category for the 2026 BARM Parliamentary Election. Sa examples ng mga areas na identified ng COMELEC ay yan na din sa Dato Udin Suwat, dyan sa Maguindanao del Norte, sa Sheriff Agwak, Sheriff Saidona Mustafa, DS naman, and yung mga areas din dyan sa Special Geographic Area o yung SGA. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasamandanda, mga residente mula sa loob at labas ng Cotabato, Sirian Dumano at nakiisa sa Furthest Education na kauna-unang isinagawa sa lungsod sa bahagi ng Barangay Bagwa 1 na inorganisa naman ng More Islamic Liberation Front. Sa panayam ng DXMO ay sinabi ni City Councilor Gatsuri Iliboy Mintimbang na magsusunod-sunod ang nasabing kaganapan sa lungsod para sa mga butante sa kauna-unang regional parliamentary election sa September 14 ng taong kasalukuyan. Araw ay nagkaroon ho ng first voters educational campaign dito ho sa Princeton Covered Court, Bagawan, Cotabato City. At siyan po natin yung dami ho ng dumalo. Kami po ay nagpapasalamat ho sa lahat ho ng mga bayan na dumalo ho sa voters educational campaign dito sa ating lugar. Nandun ho yung RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:55 ng umaga. Tata RMN. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. PFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tuloy sa ating mga balita, inaasahan na taas ang singil ng kuryente ng 45 hanggang 1 peso and 3 centavo kada kilowatt hour na ipapatupad sa susunod na billing period. Ngayong buwan ng July, batay sa payag ng Colite. Sa panayam umaga kay Ma'am Dory Almirante ng Colite, dilinaw niya na ang inaasahang pagtaas ay sasaklaw sa mga residential at mga commercial consumers. Kaya parehong mga kabahayan at mga establishmento ang posibleng makakaranas ng mataas na bayarin sa kuryente. Ayon pa sa opisyal, ang naturang halaga ay average na pagtaas lamang at maaring mag-iba depende sa konsumo ng bawat consumer. Inaasang ipapatupad ito simula July hanggang December. Treatment natin sa halo 2.45 centavos hanggang 1 peso 0.03. Mga inaasahang average na increase sa ating presyo po ng kuryente po. Halo lahat ang ating commercial at residential. May mga inaasahang pagtaas sa RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay nito mga kasama, ayon pa sa Cotabato Light, ay inaasang panibagong pagtaas ng singil sa kuryente ay dulot ng pagtaas ng generation at transmission cost. Maging ang pagsimula ng operasyon ng Mindanao Visayas Interconnection Project o MVIP, kung saan anya ay naapektuhan ang umiiral na supply ng kuryente dahil ilang power plant sa Visayas ang nakakaranas ng outage. Dahil dito ang ilang planta sa Mindanao ang nagsupply ng karagdagang kuryente sa Visayas upang matugunan ang pangangailangan. Dagdag pa ni Almirante, ang pagtaas ng demand sa supply ng kuryente ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagmahal ng generation cost sa nakakapekto sa presyo ng kuryente. Pinapayuhan naman ang mga consumers na magtipid sa paggamit ng kuryente upang maiwasan ang epekto ng dagdag singil sa kanilang buwanang bayarin. Yung mga nagtutulis ng kuryente sa Visayas area, madaming nagkaroon ng outage. So, ang nangyari po, tayo po sa Mindanao, yung mga planta sa Mindanao, ay napagkunan din po ng supply patungong Visayas. So, sa makatuwid, tumaas yung demand at yung supply lumiit. Kaya po, sabay rin po dagko rito na nakapagtaas yung ating recent prices o tinatawag natin doon sa generation. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita, nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party ang 2 alkalde, 2 vice-alkalde, 20 konsyal, 37 barangay
at 34 na mga barangay kagawad mula sa mga bayan ng UP at Datubla, Sinso at Maguindanao del Norte. Sa isinagawang mass oath-taking ceremony kahapon, July 20, pinangunahan ni Bangsamoro Parliament Member Dumanda Antok ang panunumpa ng mga bagong kasapi bilang bahagi ng pagpalakas ng organisasyon ng mga unang partido at paghahanda para sa kauna-unang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Ayon sa BFP, kabilang sa mga lumahok ang mga opisyal mula sa 13 barangay ng Datubla, gayon din mga lokal na opisyales mula sa UP. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Antok ang kahalagahan ng pagkakaisa, disiplina at aktibong partisipasyon ng bawat miyembro sa pagsusulong ng mga programa at advokasya ng Bangsamoro Federalist Party. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kabilang banda pa rin ang mga kasama ng ating balitaan, patuloy na pinalalakas ng Ministry of Public Order and Safety ang mga akbang tungo sa isang mas ligtas at mapayapang Bangsamoro sa pamamagitan ng pagsasagawa ng second formulation of the Public Order and Safety Reports sa ilalim ng Safe Barn Program na ginanap dyan sa may awang Dato del Jinsuat at Maguindanao del Norte. Pinangunahan ng Conflict Data Management System ng SDM MS team ng MPOSBARM ang aktibidad na dinaluhan ng mga early warning, early response, focal persons at the provincial EWER administration mula sa lahat ng lalawigan ng BARM. Layunin nito nga mapagtibay ang katumpakan ng mga datos na may kaugnayan sa public order and safety sa pamamagitan ng komprehensibong pagsusuri at verifikasyon ng mga naitalang insidente sa bawat lalawigan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala, dumalo sa orientation operation listo ang piling kinatawan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices, Municipal Administrators, Municipal Planning and Development Coordinators at ibang opisyal ng mga lokal na pamahalaan sa BARM upang mapalakas ang kahandaan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa sakuna. Pinangunahan ng Ministry of Interior and Local Government ang 4 na araw na aktibidad sa pamamagitan naman ng Disaster Risk Reduction Management Division. Lain ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok sa Operation Listo at sa mga itinatang protokol nito upang magabayan ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa maagap at epektibong paghahanda at pagtugon sa mga sakuna. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita, mga kasama, nagsagawa ang Ministry of the Interior and Local Government o MILG ng serye ng orientation para sa pagpapatupad ng 2026 search for Model Barangay Guidelines. Pinangunahan nito ng Operations Management Services sa Barangay and Community Affairs Division bilang bahagi ng paghahanda sa programa na nagtataguyod ng mahusay na pamamahala sa mga barangay sa Bangsamoro. Isinagawa ang unang orientation noong July 13 sa pamamagitan ng online conference na dinaluhan ng mga SMB focal persons mula sa iba't ibang provincial field offices ng MILG. Sinundan nito ng ikalawang sesyon sa MILG Regional Office kasama ang mga membro ng Regional Search Committee at mga katuwang na ahensya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa inyo po ang kalpunan ng ating palitan ngayong umaga ng Martes 21 sa buwan ng Hulyo 2026 na Jumanabs. Maganda morning kay Sarah Ganoy na nagiginig sa may Banisila, North Cotabato. Samsudi na Mama sa Unda, good morning din. At sa iba pang mga nakatutok this morning, sina Sir Margani Gumander, good morning. At ng iba pa, Mapia Mapita. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kalang po natin mga kasama sa News Center, Radyo 1 Daisy Maul at Radyo 1 Jolie Mapalaw sa News Center o sa Digital Technical Radyo 1 Ricardo Eric Madamba Jr. Kami yung nakasama, Radyo 1 Eb Sabang at Radyo 1 Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.